Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Father. Yes, Lord. Father God, we thank you for tonight, oh God, that it is not a reason, Father God, that we could not stand before your throne, Father God, and study your word. For it is your will for your people to learn about your plan, about your will for us, oh God. So I just thank you, God, for tonight, oh God, that the Bible study still exists, oh Father God. Though outside people fear about this coronavirus, but as you said in your word, Father God, your word cannot be chained because there is a freedom in your spirit, Father God. Amen. And we are here, oh God, to experience again what you want for us, oh God, to teach us about your word, Father, especially, oh Lord, for us to be able to comprehend things that is happening around us. So I just pray, oh God, that the freedom of your Holy Spirit will move in the midst of us tonight. I ask and pray tonight in Jesus' name. Amen. Amen. Tutuloy natin ang ating pag-aaral. Ito'y patungkol, actually, ito'y continuation ng ating tinalakay sa Alan pagkatapos ng consolidation, ano ang susunod na hakbang na gagawin. So, ang susunod ng consolidation, ito na yung tinatawag na the School of Leaders. Natapos na kung paano, anong kahalagahan ng pag-aaral ng tinatawag na consolidation. Mahalaga yun sapagkat doon na ipapakita ng mga leaders kung paano i-accommodate at paano rin ang bago ay mapanatili sa presensya ng ating Diyos. At ito ay ating tutungayan ngayon sa gabi bilang papatuloy. Nais ko munang balikan ang mga ilang talata sa nakalipas na pag-aaral natin last Tuesday. At narito, sisimulan natin muli upang ating lubusang maintindihan. Meron tinatawag na ang kapangyarihan ng vision na ibinigay ng ating Panginoon. The power of vision or the power of the vision. So ano ba ito sinasabi sa banal na kasulatan ng ating Diyos? Babasahin ulit natin kung ano ang tinatawag na vision. At ano ba talaga ang sinasabi sa banal na kasulatan patungkol sa vision? Basahin muna natin kung saan ito nagsimula sa aklat ng Habakuk, chapter 2, verse 2 hanggang 3. So pakibasa lang muna. Merong bahagi na inulit ko lang para lalo nating maintindihan. Yung tinatawag na power of the vision. Basa. Habakuk. Ang Habakuk, dahil hindi madalas ito nababanggit, in between na Nahum at Zechariah. Ano yun? Minor prophet. Bali ito yung tinatawag na minor prophet. Minor prophet. Mula sa Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah. Sa gitna ng Diyos. Nabasa, nakita na? Sige. Nakita na? Okay, basa. Sino nakakita? Hindi pa. Bibihira kasi binabasa yan. Kaya hindi master. Zacarias. Bali, ang tawag yan sa Habakuk, that's a minor prophet, Pagkatapos ng Nahum. at saka Zechariah. Hagay. Hagay pa. Zephaniah. Okay. Habakuk 2, Sige. 2. Ito ang sagot ng Panginoon kay Habakuk. Isulat ng malinaw sa sulat ng bato at ipahayag na ito para madaling basahin. Amen. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. In verse 3, for the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak, and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. So, sabi dito ng ating Panginoon na ang Diyos ay nagbigay ng pangitain kay Habakuk.
Sabi dito, tugon ng Diyos, isulat mo ng malinaw sa mga tapyas na bato. Ito yung sinasabi sa Tagalog. Sinabi ni Yahweh o ng Diyos na isulat mo ng malinaw. So kailangan ng malinaw upang maintindihan ng bawat makakakita na to. Ang pangitain ipahahayag ko sa iyo. The vision that I'm going to show you, kailangan nakasulat na malinaw. Bakit? Upang sa isang sulyap ay mabasa agad at maipabatid mo tayo. Kaya kailangan malinaw kung ano sinasabi ng Diyos, kailangan maipaabot sa bawat tao ang pangitain ito. Sabi dito, sa verse 3, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Hindi pa panahon upang ito ay maganap. Sabi niya, ngunit, sabi dito, pasubali, ngunit mabilis nalilipas ang panahon, katulad ng ating. Okay? At mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. So itong pangitain na ito, ipinakita ng Diyos kay Habakuk. Kung ating tutungayan, kahapon, nireview ko yung picture na nakita ko doon sa yung mga nagano sa taas. May nakita ko na 2 CD, yung pictures natin ng anniversary nung 2009. 3 ano? Nakita ko si Jun diyan, ganun pala. Si Matthew Saya, ganun pa lamang, nagsisimula pa lamang. Tapos ngayon, nakita natin na malalaki na sila. Magpipiloto. Oh, magpipiloto na si Jun diyan, magpipiloto na si Daniel. So, ganun kabilis ang panahon. So, napakalinaw ang sinasabi dito ng Diyos kung gaano kahalaga ang pangitain ito na ipinakita ng Diyos kay Habakuk. Kaya sabi niya, tulad ng sinabi sa aklat ni Peter, sabi niya, asan yung sinasabi ninyo na darating ng Panginoon? Hanggang ngayon wala pa, pero meron palang dahilan ng Diyos kung bakit naantala. Ang sabi ng Panginoon, upang ang lahat ng tao ay mailigtas. Kaya binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang bawat tao na makapagbalik loob sa Diyos. Meron palang dahilan ng Diyos kung bakit. Hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik. Upang lahat ng tao ay makapagbalik loob at mailigtas. Iyon palang pinakadahilan. Bakit? Dahil mahal ng Diyos ang lahat ng tao na nilikha ayon sa kanyang wangis. Ngunit tulad ng sinabi niya, tiyak na mangyayari at hindi maaantala. Surely it will take place. Surely will come, Yes. though it might delay. But it will come. So ibig sabihin talagang darating. Dadating at dadating, pero yung panahon ay tinakda ng Diyos, siya lang ang nakakaalam. Walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari, siya lang ang nakakaalam. Kung atin tutungayan sa kapaligiran natin, buong bansa na ang apektado. So, just imagine, 140 nations ang apektado na nito. Kanina nakikinig ako ng news ng World Health Organization. At meron silang 5 pamantayan o kaya 5 instruction para daw makaiwas dito sa coronavirus. Ang unang-unang sinabi, kailangan daw ang kamay. Lagi maghugas sa kamay at lagyan ng sabon. Kung walang sabon, kailangan gumamit ng sanitizer o kaya alcohol. Pangalawa, yung ating kamay, huwag na ihahawa sa mukha, sa mata, unang-unang sa mata, sa inyo o kaya sa bibig. Ang hirap. Manarisa. Tapos, yung siko, kung meron kang dito, gaganon ka, hindi yung kamay. So may mga pamantayan na sinasabi ang word which makakatulong. So, kung ating makikita, lahat ng tao ay nagkakaroon ng agam-agam. Bakit nangyari ito? Kanina, yung sabi ng Iran, na ang nangyayari ay conspiracy na ang may gawa ay ang Amerika. Dahil yung tulong na manggagaling sa Amerika ayaw papasukin nung pinakalider na si Khomeini. So, sabi niya, ito'y gawa-gawa nila.
Kaya hindi tatanggapin yung tulong na inialok ng Amerika. So, balikan natin ang karagdagang impormasyon kung anong sinabi ng Diyos kay Abraham. Punta natin ulit sa Genesis chapter 12 verse 1 hanggang 3. Verse 1 into lang. Sige. Genesis 12 verse 1 into. Kanina yung vision. Ito yung kapangyarihan ng vision. Meron na isang Diyos na iparating dito sa atin. Okay. Basa, verse 1. Brother Julie. Genesis 12 verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. 2. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Magpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Amen. Amen. Itong sinabi ng Diyos kay Abraham, hindi niya ito nakita. It's just a vision na ipinakita ng Diyos kay Abraham. Naganap ito, wala na si Abraham. Okay? So itong sinabi, lisanin mo ang iyong bayan, ang iyong mga kababayan, ang pamilya ng iyong magulang, at dito ipapakita pa lang ng Diyos ang lugar na ibibigay sa kanila o kaya ang magiging bayan nila. At doon sa pangako ng Diyos, sabi niya, pagpapalain kita at gagawin kitang dakila sa lahat ng bansa. So, ang pagpapala na pinangako ng Diyos kay Abraham, hindi niya ito naranasan at nung mga inapo niya. Bagamat sa panahon na si Abraham ay nabubuhay, pagpapala ng Diyos ay kasama niya tulad ng pinangako ng Diyos. Nakita natin na si Abraham, nung mamatay si Abraham, minana ni Isaac ang lahat ng kayamanan. So, pinatunayan ng Diyos yung pangako niya. Pero yung kaganapan na mapapasa kanya, dadami ang bayan o kaya ang bansa na ito na pinangakuan ng Diyos, hindi niya na ito nakita. Ngunit nanalig si Abraham. Vision na pinakita, pangit na pinakita ng Diyos kay Abraham, at doon sumunod si Abraham. Sa kanyang pagsunod kay Abraham, nagkaroon ng kaganapan. Kung hindi sumuway ang bansang Israel sa sinabi ng Diyos, di sana hindi mangyayari na sila ay talikuran ng Diyos. Ganun pa man, bagamat nangyari na ang Diyos ay nagalit sa kanila, pero yung pagkagalit ng Diyos sa kanila, tulad ng pangako ng Diyos na maraming bansa maliligtas at pagpapalain sa pamamagitan ni Abraham. Hinayaan ng Diyos na tumigas ang puso ng mga Israelita para naman sa kapakanan natin. Sa aklat ng Roma, nilinaw ito ni Pablo. Hinayaan ng Diyos na tumigas ang puso ng mga Israelita para naman umabot ang bilang ng mga Hintil na makapasok biyaya ng Diyos para sa kaligtasan dahil sa katigasan ng puso. Sa madaling salita, pinatigas ng puso ng Diyos ang mga Israelita para yung mga Hintil maidugtong May kasama din. maidugtong doon sa original na recipient na pinangakuan ng ating Diyos. Hindi ang puno. Maliit pa lang yan. Ito niya. Ito. Itong sangang ito, pinutol. Pinutol ang sanga dahil sa katigasan ng ulo. Okay? Ang katas ng gagaling dito. Ang pangako ng Diyos, the promise, ay kay Abraham.
Ang bawat katas na dumadali dito dahil kay Abraham. Si Abraham, merong covenant ang Diyos kay Abraham. Napagpapalain niya ang lahi na magagali sa kanya. Okay. Ngayon, dahil sa pagsuway nitong original na ito, bawat katas na natatanggap ng mga Israelita, sila nakikinabang. Nakikinabang sila sa bawat pagpapala ng Diyos dahil dito kay Abraham. Hindi pwede talikuran ng Diyos si Abraham dahil meron siyang covenant. Ito ang kahalagaan ng covenant. Kaya ang sinumang lalabag sa covenant, kontrata ito ng Diyos. Diyos, Abraham. Ang sinuman, pag nilabag ng kahit na sino ang lalabag sa covenant na yun, ang tawag doon, covenant breaker. Itong mga inapo na ni Abraham, umabot mo na kay Isaac, kay Jacob. Pagdating dito kay Jacob, yung 10 tribo, 12 tribes, 12. Ngayon, tumigas ang puso nito, pinutol ng Diyos ang sanga. Pinutol. Nung pinutol ito namang, ito olive tree. This is an olive tree. Wild olive. The Gentiles. Ito, the original olive. Original in the sense na dito nakipag-covenant ang Diyos. So tayo ngayon, itong olive tree nito, wild olive. Pinutol ito ng Diyos dahil matigas ang ulo. Kinuha ito, yung hintil, at idinugtong dito. Itong sanga. Ano bang tawag doon sa... Minarkot. Grafting. 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 Engrafting. Sa Tagalog lang. The engrafting between two branches. Okay? From the wild olive trees, God cut here, idinugtong dito. Engrafted here. So ngayon, this is the Gentiles. Okay. Tayo ito, mga hindi. Okay. Kung itong original, dahil sa katigasan ng puso, pinutol. Kung ito mga hintil, magiging matigas ang puso, puputulin din ng Diyos. Ang katas o pagpapala na tinatanggap natin ay galing dito sa original recipient of this promise. Kaya, kung ito mismo original pinutol, tayo pa kaya kung tayo magiging matigas ang puso. Puputulin din tayo. So, ganyan. So, itong vision pinakita ng Diyos na sa pamamagitan ng Abraham, pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Kapag tumigas ang puso, puputulin, idudugtong ng mga hindi. Hanggang sa makaabot ang number na dapat na makasama dito, pero ang magiging patayan para sa kaligtasan nila ay ang tinatawag na grace ng Diyos. Kapag tinanggap sila ang Panginoong Hesus, maliligtas ang tao. Hindi sa batas na sinusunod nito. Kung hindi, yung pagtanggap kay Kristo na makakapagligtas. So, babalikan natin ulit. Ang vision ito ng Diyos na pinakita kay Abraham na ibibigay sa kanya ng Diyos ang lupain, papakita pa lang. Hindi pa ito nakikita. It's just a vision. Matagal pang panahon ang lilipas. 3 generation bago pa nila galing kay Abraham, 100. Isaac, 100. Tapos Jacob, 100. Pagdating kay Jacob, ano pala? 4th generation.
Dahil sa pagsubay, eksakto yun. 4 generation bago sila nakatawid sa Jericho. Yung land of promise, pagkatawid nila ng Jericho, doon sa ilog. So after 400 years, bakit 400 years? Kasi doon sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Yun. Dahil sa reklamo nila. Okay. So, dahil doon sa Diyos-Diyosan, kaya umabot sila ng 430 years sa Ehipto. 430 years, Egypt, another 40 years in wilderness, at pagkatapos sa kapalan sila tatawid. So, 430 plus 40, 470 years. Almost 500. Oh, almost 500 years. Di ba, sabi kasi ng Diyos, kapag ang sino mang tao ay sumamba sa Diyos-Diyusan, susumpain sila at mapapailalim sila mula 3 hanggang 4 na henerasyon. 1 generation is 100 years. So, 4th generation to 400 years, ay mahigit sila 400 years. Umabot sila 500 almost. So, ganun. Ito yung vision na nais ng Diyos na mapanumbalik ang ganito. Original na plano ng Diyos. Kung tayo ng mga hintil, idinutong lang. Kung itong original, pinutol dahil sa kanilang pagsuway, tayo rin. Magagawa rin ng Diyos na putulin tayo kung hindi tayo susunod sa Kanya. So, anong kailangan? Lubos na pagsunod. Hindi dapat tayo susuway sa ating Diyos. Ito ba? Kaya nga, sa Philippians chapter 4 verse 8, itong sinasabi ni Pablo. Basahin natin. Philippians chapter 4 verse 8. Basa. Sandra. Philippians chapter 4, Oh, verse verse 8. 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Tagalog. Serious. Bukod dyan mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Amen. Inisa-isa kung alin daw ang narap gawin. At iyon ang dapat na makita ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, in-enumerate dito kung ano ang nakakalugod sa Kanya. Alin ang mabuti, alin ang tama, alin ang narapat, alin ang totoo, ito ang dapat nating isipin. Mga bagay na kailangan natin isipin. So ito paglilinaw ni Pablo sa mga mananampalataya sa panahon na si Pablo ay nangangaral at hanggang sa panahon natin ngayon. At tutungayan natin paano magkakaroon ng ganapan ito. Last Tuesday, binasa rin natin ito ulit. Binasa natin last Tuesday. Babalikan ulit natin yung sinabi ng Diyos kay Ezekiel. Ito katanungan dito ni Veronica. Basahin ulit natin. Wala dito sila sa Alice. Ezekiel, Nung last Friday, last Tuesday pala. Ezekiel 37, verse 1 hanggang 3. Okay, verse 9. saan yung Ezekiel? Ezekiel, Ezekiel is Sa gitna, di ba? after Jeremiah. Lamentation. Jeremiah. Gitna. Dito, Old Testament yan. Ezekiel, Pagkatapos ano ng Salmo. Ezekiel 37, Salmo, verse 1 Psalm. hanggang Jeremiah na photo. Oh, yan. After Jeremiah, 6. after. 37 Pastor, no? Okay, verse 1 is Australia. A valley of dry bones. Okay. The Lord took hold of me, and I was carried away by the Spirit of the Lord to a valley filled with bones. Vision din ito, okay? Yes. Okay, verse 2. Ito yung sabi nga, the power of vision ang ating pinag-aralan sa ngayon. Okay. Verse 2. So he led me back and forth among them. And I saw a
a great many bones Physical 37. on the floor of the valley, bones that were very dry. Tagalog. Wala po kung to. Study yun. Radyo eh. Tagalog. 7 verse 1, Pastor. Verse 2. 1 and 2, sige. Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaon, puno ng mga kalansay, na tuyong-tuyo, na tinanong niya ako, tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam na Yahweh. Amen. Verse 3. Verse 4 na. Verse 4 na. 4. Sinabi niya sa akin, sabihin mo sa mga butong ito na makinig sa sasabihin ko. Verse 5. Puro English na ba ito? Sige, tatagalogin ni Esther yun. Verse 5. Sige. Verse 5. This is what the sovereign Lord says. Look, I am going to put breath into you and make you live again. Okay. Tagalogin mo. Verse 5, Pastor. Verse 5. Oh, ito rin yung natanong ako dati. Sige, sige. Buti naungkat. Verse 5, ito ang ipinasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo mabubuhay. 6. Bibigyan ko kayo ng mga litid at laban at babalutan ko kayo ng balat. Bibigyan ko nga kayo ng hininga at mabubuhay kayo. At malaman ninyo ako ang Panginoon. Amen. So, dyan muna tayo. Tingnan natin. So, si Ezekiel ay isang propita at nagpakita ang Diyos sa kanya ng vision ng usapang Diyos upang ipaabot sa kanya. Okay? So, testimony ito ni Ezekiel o kaya kanyang sinabi kung ano ang nais ng Diyos. So, dito may katanungan dito si Ezekiel, ang Diyos kay Ezekiel. Sabi dito, Son of man, can these bones live? So I answered, O Lord God, you know. Kayo nakakalam. So, pagdating ng verse 4, sabi dito ng Diyos, again, He said to me, prophesy to these bones. Ano sinabi sa, Tagalog, sa yun? Ano po yun? Tagalog? 37:4. Sinabi niya sa akin, sabihin mo sa mga butong ito na makinig sa sasabihin ko. Makinig sa Sabihin daw ng Amen. Sige. Anong sasabihin ng Diyos? Next verse. Verse 5, Pastor. Anong verse yung binasa mo? Verse 4. Verse 4, verse 5. Tapos verse 6, isa-isahin mo na. Ito ang pinasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo mabubuhay. Bibigyan ng hininga at kayo'y mabubuhay. Next. Verse 6, lalagyan ko kayo ng litid at Isa. laman Okay. at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako'y si Yahweh. Amen. So, tingnan mo ha, yung mga kalansay na patay. Tanda natin mabuti na anong nilikha ng Diyos ang tao, ang huling inilagay ng Diyos sa tao para maging buhay na kaluluwa ay ang kanyang hininga. And they become a living Oo. soul. Yung breath na yun, iyon ang espiritu ng Diyos. Hiningahan. Kaya pag inalis ang espiritu sa tao, mamamatay ng tao. So dito, sabi niya, sige magpahayag ka, Ezekiel, magpahayag ka, sabihin mo sa mga buto. Ano ang kanyang sasabihin? Ayon doon sa verse 6, lalagyan ko kayo ng litid at laman, at babalutin ng balat, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo mabubuhay, sa gayon makikilala ninyo ako siya. Okay. Ibig sabihin, para makilala ng tao ang Diyos, yung ibibigay niyang espiritu, iyon ang magpapaalala sa Diyos, patungkol sa Diyos. Ang tao, kung walang relasyon sa Diyos, ang tao, hindi niya kilala ang Diyos.
At ito'y ating makikita doon sa aklat ng Roma chapter 3 mula verse 10 hanggang verse 22. Romans chapter 3. Simula sa verse 10 ng Roman chapter 3 hanggang verse 22. Okay, basa. Para makita natin na yung tao na dating nakakasama ng Diyos, ngunit dahil sa kasalanan, nahiwalay na sa Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit. Anong sabi dito ni Pablo para makita natin ang kalagayan ng tao? Sino ba siya sa harapan ng Diyos kung walang relasyon sa Diyos? Okay, verse 10. Romans 3, verse 10. verse 10. As the scriptures say, no one is righteous, Verse not 11. even Verse one. 11. Okay. Okay. Verse 11. Salamat. No one is truly wise. No one is seeking God. Okay, tingnan mo ha. Doon pa lamang, dito pa lamang sa dalawang ito, sabi niya, there is none righteous. No, Oh, no. not one. Oh. Kahit isa walang matuwid. Tapos sinabi pa sa verse 11, no one who understands. No one is truly wise. Mm. No one is seeking God. Wala naganap sa Diyos. Bakit? O, yung tanong ngayon, bakit wala naganap sa Diyos? Bakit nga? Yung unang tanong dito, sabi dito sa verse 11, there is none who understand. Walang nakakaunawa kahit isa. There is none who seek. Walang naghahanap. Kahit isa, walang naghanap sa Diyos. Bakit? Totoo ba ito? Oh, ito yung sinasabi sa banal na pasulan. Hindi totoo ito. Paano natin sasabihin na wala talaga naghanap sa Diyos? Dahil siguro, Pastor, yung tao, lugmok na sa kasalanan. Yes, correct. At actually, Walang, kumbaga, hindi na nila maisip kung anong paraan, kumbaga, because when you are, kung nasa kasalanan ka talaga, Pastor, nandun ka talaga. Tapos, para kang nahook ka na. lahok ka na. Kaya yung si Jesus, di ba, pilit na aabutin tayo doon. So I think gano'n, walang naghahanap sa Panginoon kasi yung tao, nandun na talaga siya sa kasalanan. Okay, dagdagan pa natin. Verse 12. Basa. Basahin mo, Sandra. All have turned away, they have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Tagalogin mo, Starielis. 12. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. See? Ganong kasama ang tao. Panahon ni Noe, Pastor, ni Noah. Hindi, sa panahon ni Noah, bagong henerasyon yun. 8 lang ang natira. So, unang-una, panahon ni Adan, ang kinapagan ng Diyos, si Noah, sa kapamilya. Kung hindi si kayo, actually family, nakasama na lang ni Noah. Pagkatapos, kung babalikan natin, kasi ituturo ko ulit yun. Pagpasok ng pamilya, para hindi na kayo makalabas, ang Diyos ang nag-lock sa kanila. Lockdown. Yung lockdown nangyari. Nilock sila sa loob ng Diyos. Tulad natin. Nilock na bakit? Para silyuhan ng banal na dugo ni Kristo. Para pagdaan ng ating Panginoon, lalaktawan niya. Pass over. Yun yun. Kaya, si Noah, nung padala ng Diyos, ang baha nung umuulan na, pagkapasok ng lahat ng mga hayop, ang ginawa ng Diyos, sinara ang pinto. Ang tanong nung, bakit ang Diyos ang nagsara ng pinto? Other topic yun ha. Pero tatanong sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Sa susunod tinalakay natin do, makikita nyo ngayon, bakit ang Diyos ang nagsara? Ang tanong.
Hindi kaya pa sa Rizal ni Noah kasi malaki yung ano eh. Laki yung Malaki yung pinto, Pinto. eh. Mabigat eh. Sa physically rampa siya. Rampa. Oo, kaya nga Pastor, kung tao lang yun, hindi kayang isara talaga Pag yun. ano kasi ang sinarado pastor ng Panginoon, walang magbukas kung hindi Walang siya makabukas, oh. Wala. Kung ano kasing pinapromise niya at kung anong sasabihin niya, di ba? Bawat salitang lumalabas sa bibig niya, pastor, it will come to pass, di ba? Hindi niya pwedeng baliin yun. Sinabi niya. No, sinabi niya. Correct. Kasi sabi niya, lahat ng salita na sasabihin ng Diyos, batas. Batas. Walang kahit siya mismo, hindi niya pwedeng baguhin. Kaya nung Law siya of a niya, king becomes a law. Talagang walang maliligtas pa, no? Ibig sabihin nun, ano? Talagang pamilya lang ni Noe. Ni Noah, siya ka siya. Isang daang taon nangaral yun. Medyo mo isang daang taon. Bago At naganap ginawa yung ano. bangka, ganun din kahabang taon. Dahil wala namang gamit na katulad na Walang yun. bakal. Kaya nga eh. Tapos Paano nasa nagawa yan, bundok ano? pa niya ginawa, di Sa ba? bundok pa ginawa. Talagang ano lahat eh. Kung ano yung sa Mano-mano. pulido, lahat. Tapos pati Yung yung sukat pagdugtong niya, no? kahoy, Yung pastor, sukat. di ba? Tapos may walang ano pa, pako. walang pako, tapos meron pa, may specification pa. Ang sinabi ni Lord, ito, ni God, ito. Parang yung tabernacle, ganun din. Ano ngayon eh? Perfect, sabi nga, perfect creation. The first Hindi, tabernacle, marami Ship. ng gamit eh. made by wood Pero yung na perfect. measurement, yung Kasi yung sukat niya, eksakto talaga. Tapos siya lang mag-isa, pastor. Hindi naman Hindi, kasama yung tatlong anak. kasama ang tatlong anak. Oh. Ba't yung Tatlo mga lang sila sa asawa haba mo? ng... Pero sa laki ng bangka, 7th floor nga eh. May elepante, Pastor eh. Kaya nga. Isipin mo yung laki ng elepante. May sibra pa. O, yung... May giraffe pa. Yung mga panahon na yun, ang laki ng Tawa. Leeg. Oh, wait, Isipin mo, di ba? talagang sa kapangyarihan lang ng Panginoon talaga nangyari natin. Eh, ahas, papapasokin mo doon. Paano sila kayo dito, di ba? Talagang yung, yung power talaga. Actually, sila yung interpretation that yung pumasok na pair na animals, Ayun nga eh. sila yung pa. merong pagsunod. Hmm. Sila yung may pagsunod. Pero after nung pastor, after ng flood, nagkakaroon naman uli, nang nakalimot na naman ang tao. Yes. Lagi sila nakakalimot kaya pagkatapos ng nag-ano doon, 'di ba, yung flood malinis na. Meron na yung yung parang rainbow as a sign of covenant na naman ni Lord pastor, 'di ba? Na hindi na naman niya talagang covenant na talaga ni Lord. Kaya lang yung tao na naman Maganda yung nakalimot na naman. Webes, Kaya pastor. nagkasalo na naman. Pag ano natin, Webes, kahit overnight. Wala. Sarap po usapan eh. Kayo naman eh. Kaya natin yan. Tama. Parang Nasa- pastor, parang ang gawin natin Actually, yung review, dissecting sa Pero maganda talaga. Ina-dissect yung bakit ang Diyos ang nagsara. May mga revelation pa yun. Actually, iyan sa yun sa ano. Kaya nung pinag-aaralan ko ito, ang nagsara ng pinto, ang Diyos. Sabi nga, After siya Noah and his family get inside, the door closed by God. My God. Nilock niya. Lock by God. Total lockdown. Totoo, pastor. To preserve life. Amen. Yun, nailigtas. Actually, pastor, one time nagkaroon kami ng parang yung reflection at isa sa mga na pastor na i-reveal sa akin during this time, like you pastors, you are still, you might not be the physical ark, but you are the ark. Kasi ang mga tao pumapasok, kayo yung nagpe-preserve, kayo yung nag-aalaga. Kaya nung nagkwentuhan nga, sabi ko, bawat kasi salita ni Lord, may kaganapan sa buhay talaga yan. Hindi yan sinasabing kahit kesyo matagal na or but it might be in a different form. It might be in a different way. Kaya sabi ko, the ark of God still exists today. Because each of us can be an ark, di ba? Yung mga pastor, yung mga hayop pumupunta, pumapasok, ganon din tayo sa bawat dadalhin nating mga yung mga soul at bawat yung gagawin natin para sa Lord, we serve as an ark. Dapat malinis nga ang ark. Dapat malinis din tayo. Ang Diyos ang nagdadala. Oo.
Ang Diyos ang naghahanap. Siya rin ang nagdadala. Kasi sinarado na tayo, siniliyuhan na tayo sa kanyang banal na dugo. Mm. Dapat hindi na tayo magkakaroon ng go back to our wicked ways. No turn them back. Na ano talaga yung ano na yan, Pastor, yung arko na yan. Oo nga, nung binabasa ko nga ito yung mga hayop, paano pumasok doon yun? Tapos paris-paris pa. Dala-dalawa yun. Tapos ang tagal pa siguro, Pastor, no? Yung iba't ibang lugar yun Kasi hanapin mo pa yun. hanapin mo pa. Pero Gorilla. Dito. maraming, ano pa yun doon, Sister Alice? Angel siguro, Pastor, no? I don't know. Kung paano, sinabi ni Lord na it's time. Yun pa rin yung Pastor. Actually, Paano? Kasi pumunta lang. Diyos pa rin na nagkuman sa mga hayop. Yes. Kasi hindi naman makukuman ng ano yun. Yes, that's true. Diyos pa rin Paano na niya nagkuman. kinumand kaya yun? Kasi siya Punta na kayo. Siya ang lumalang eh. Kaya, Amen. That's true. Sila yung, nung manawagan ng Meron dyan, Panginoon, sila yung nag-response, nakaintindi. So yung mga hayop na hindi nakakaintindi, hindi sila makakapasok. Tsaka Yun hindi lang sila exist today. tumugon sa panawagan ng Panginoon na kayong dalawa, akit kayo sa bangka. Sila lang. Alam niyo ba na original creation ng Diyos, lahat ng hayop ay nagsasalita. Alam ko. Oo, kasi doon sa Eden, di ba po? Oo. Yung Friend ko. si Manunokso, yung Oo. Kaya, Pagkatapos lang na magkasala, doon na tumigil na naman. nawala na. Nung tinukso. Nakurap na ng pasara. Kaya diyan sa Genesis chapter Simeon, 9, chapter 9, pagkatapos na bumaba na yung dagat, yung tubig, ang unang-unang ginawa ni Noah paglabas nila doon, naghandog agad siya. Amen. Pero wala pa sa Bible yung ano, yung nabasa yung mga hayop pinagsasalita. Hindi. Hindi na i-specify pa sa ano. Meron. Kaya lang hindi na nakasama. Sa pagsulat. Hindi nakasama doon. Hindi, Sa noong Canonized, panahon, sa panahon ng... Sa Garden of Eden, Pastor. Hindi, sa panahon kasi mayroong ibang aklat na hindi sinama. Nung isinalin ng mga Parisiyo, Kaya nga. inalis nila yun. Merong libro na hindi nila isinama. Kaya, nakalagay doon, may mga hayop. Ang mga hayop, dati, nakakapagsalita. Ngayon, kung tutungayan natin ngayon, tingnan natin, mga hayop, nakakapagsalita. Ngayon, sa panahon natin ngayon, tulad ng loro. Natuturuan sila. Natutuwa. Talagang dati kasi nagsasalita. O pangalawa, yung donkey, bakit nagsalita kay ano? Kay Balaam. even the snake, diba? Oh. Lahat sila nagsasalita. Oh. Magulat si Miming palang salita yung Sanda, Hindi, na ako! Hindi doon sa ano, sa... Meow! America's Got Talent. Ay, Diba? ikaw kumakanta. O, yung aso, di ba? Yung aso. O, yung aso kumanta. Feeling. Totoo ba? Oo, feeling. Oo, sa Maricas. Napanood ko rin. No, my feeling. Yung kanta yun. Sabi ko, unbelievable nagsalita yung aso. Sabi, mamaya magsalita na si ano. Tagalog pa ang sinabi. Ayaw. Sabi niya ayaw. Sabi nung aso. Now, ako naniniwala na nagsasalita talaga. Kaya ibabalik ulit ng Diyos yun. Eh, di paano kung magsalita na si Miming? Sa ano? Bibigyan ulit silang kakayahan na makapagsalita. Fried chicken. Oh. Yung sinabi ni Pablo, may Fried chicken sinabi na ni naman. Pablo. Basahin ko. Roman chapter 8. Yeah. Chapter 8 verse 20 hanggang 21. Basa. Romans 8:20, sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layunin para sa kanila. Nangyari ito dahil sa gusto nila. Hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa. 21, dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umalipin dito. At makakasama rin
sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos. May At pag-asa pa. sa Brad Joey, basahin mo nga sa ibang translation sa Tagalog. Ito po sa 20. Nabigo ang sanlikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sanlikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at Kumatay. makahati sa maluhating Kaganapan. kalagayan ng mga anak ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang lahat ng nilikha ng Diyos, sila'y naghihintay na sila'y makalaya sa kanilang kalagayan. Sabi dito, Pastor, Okay, against its will, all creation was subjected to God's curse. So, kinurse sila ni God. Tama. Ang sinuko niya lahat, lupa eh. Pagkatapos ng disobedient. No. Kaya naghihintay ngayon itong mga nilikha What ng Diyos, eager hope. na ipahayag ng Diyos. Actually, sila naghihintay, yung mga bundok, mga puno. Inaantay nila na maipahayag ng Diyos na palayain. Sila rin kasi nananabik na palayain. Ang sa gayon, malaman din nila kung sino ba itong sinasabi na mga anak ng Diyos. Children of God. The glorious freedom of the children of God. Sabi dito, that the creation itself would one day be set free from its slavery to decay and would share the glorious freedom of the children of God. Yung mga katulad natin na pinalaya na ng ating Diyos. So ito bilang katunayan na ang lahat ng nilikha ng Diyos, naghihintay din sila ng nanabik na isang araw makakalaya sila sa kanilang kalagayan. Kasama na ngayon. Kung ang dating pagkalikha ng Diyos sa mga hayop ay nakakapagsalita, hinantayin nila na panumbalikin ng Diyos. Sa aklat ni Isaiah, ito yung prophecy na mangyayari sa darating na panahon. Muli, magkakaroon ng kaganapan yun. Prophecy ni Isaiah, pag bumalik ang ating Panginoon, ibabalik ito ng Diyos. Yung leon at saka uso, Magsasabi. magkatabi. Tapos, hindi na nila kakainin ang hayop. Ang kakainin nila, Dahon. damo na ang kakainin nila. Vegetarian pa. Di ba damo naman talaga dati pa sa Originally, sa bago Eden? bago ginunaw ng Diyos, damo. Pati tao ang kinakain natin, prutas, mga yung halaman. Wala. Yun lang ang pagkain natin. Hindi tayo kumakain ng hayop. Wala pa, hindi pa. Wala pa doon sa mula Genesis chapter 1 hanggang Mga Genesis prutas, chapter mga 9. bunga. Wala pang kinakain na mga karne. Nagsimulang kainin ng karne pagbaba ni Noah sa bangka. Doon pa lamang sinabi ng Diyos. Tapos nung bumaba si Noah sa bangka, doon sa ginawa niyang bangka, saka lang sinabi ng Diyos, mula sa araw na ito, ang mga hayop iilaga na ang tao. Dati magkasama, magkaibigan. Pero pagkatapos ng baha, ang mga hayop matatakot na sa tao. Kasi kakainin na sila. Yes, kakainin na sila. Kaya sila magtatago. Karoon na sila ng aggression, idwaan. Tignan natin saglit. Saglit lang. Kaya di ba, makita natin. lumalaban sa akala kasi nila, natin eh. Kaya ano sila, ilag na. Oh, Ilag sila takot sa atin. sila, takot na. Tayo din, takot din kasi akala natin tutuklawin. Pero yung Takot na. mind pala Ayaw natin mo. pareho. Parehas takot. Parehas takot. Takot na. Lalo yung ahas. Takot talaga. Kaya nga nanunuklaw ang ahas kasi defense niya yon. Kala kasi... Teritoryo niya yun eh. Kung nasaan siya, ayun ang teritoryo niya. Sana pa sana na. Hanggat may atrasan na atras siya. Pero Ito. pag wala Pero na. yung ahas din. Chapter 9, basahin niyo. Na ano yan, Pastor? Genesis. Genesis chapter 9. Ano po yan? Yung mga hayop, magiging takot. Magkakaroon tayo. Chapter 9. Hanggang 4. 1 to 4. Dito pa rin, dito pa lang sisimula nakakainin. Chapter 9, verse 1.
Dito pinagpala ng Diyos. Basa. Genesis 9 verse 1. Sinawi at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Okay, verse 2. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng mga gumagapang sa lupa at mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Pero takot sila. Nilagay sa kapangyarihan ng tao o kaya kila Noah. Yeah, we look Pero at, magkakaroon yeah, sila we look takot. on you with fear and terror. Ganun yun. Ito lang, dito binilin ngayon ng Diyos, nagsimula na yung karne, pagkain. Verse 4. Verse 3, Pastor. I have given them to you for food, just as I have given you grain and vegetables. Tapos verse 4. Yeah, but you must never eat any meat that still has the lifeblood in it. Kaya pala talagang, no? Kailangan mo na Pinadudugo. i-drain. Kapag hindi mo pinadugo, madali siyang mapanis. Masira. Masira. Kaya yung manok, pagka kinatay, pinadudugo. Lahat. Tapos kinukuha ng Lahat tao, hayop. tapos kakainin. Bago yung dinuguan. Sarap ng tintang. So dito pa lang nagsimula na kakainin yung na kaya tingnan mo, dahil doon sa kasalanan ng tao, yung mga hayop nagkaroon ng takot sa tao, kinilala na may kapangyarihan ng tao. Dati, kaibigan ng tao ang hayop. Katulad ni Iba, di ba nag-uusap sila ng ahas? Kasi subject nga sila sa tao. So magkakilala, ibig sabihin nakakapagsalita sila. Pero dito ngayon, pagkatapos ng so matatakot na ngayon ng mga hayop nilikha ng Diyos mula dito. So, balik tayo doon sa Romans. Oras na ba? Malapit na, meron pa tayo. Dito na. So, balikan natin saglit doon sa ating natalakay para sa gayon lilinawin natin ang karagdagan doon sa ating nabasa. Doon sa Romans na sinabi dito ng Diyos na binasa natin kanina, Romans. na bawat isa ay hindi naghanap sa Diyos. Maliban doon, marami pang mga ginawa ang tao na hindi nakakalugod sa Diyos. Ang last na binasa natin ay verse 12. Tama ba? Opo, 12 po. Yeah. Lahat ay tumalikod sa Diyos. Lahat gumawa ng mali o kasalanan. Wala sino man na gumawa ng matuwid. Kahit isa. Imagine mo yun? Grabe. Verse 13. Ito, kasama sa verse 13. Pakibasa. So, 3:13. Their throats are open graves, their tongues practice deceit. Yes. The poison of vipers is on their lips. Verse 14. Tagalog, Australian. 8:14. Ang 3. 3 kaya pumunta ko na. 3:14. Barjoy. their mouths are Kita mo na? cursing Sige. and bitterness. Ang lumalabas sa kanilang bibig ay panay pagmumura. At masasakit Di ba na yun ang salita. tao? Until karon, Pastor. Hanggang ngayon. Sige pa, verse 15. 15. Sa konting dahilan lang, pumapatay agad sila ng tao. Okay, yan pa rin. Si Duterte, Pastor. I-upload na ito, Mama Alice. Minention mo si Duterte. Pero ano naman si Duterte, kahit ganon. Parang ano na niya sa Bukang bibig niya na nga. mga bibig na niya. Si P.I. at saka yung si Buano na curse. Matatawa na lang ako minsan. Ito sa verse 15. They are quick to heart and kill. Beta. They leave ruin and destruction wherever they go. Actually, yung nilikha ng Diyos na perfecto ang tao, sinira, pinasak. Perfecto ang nilikha ng Diyos. There is no So, doon sa United Nations, yung survey nila,
dadating ang panahon na ang pinakamarumi na inaasahan natin na doon tayo, sabi nga, doon tayo kumukuha ng ikabubuhay natin yung mga pagkain sa dagat. Ngayon, pollution na ang nasa dagat. So dadating ang panahon na pati yung mga nandoon sa dagat, mamamatay dahil sa pollution. Sino ang sumira? Wasak. Tao. Kaya, tama lang sinasabi na pananakasulatan. Hindi likha ng Diyos na tao, binigay ng Diyos na perfecto para pangalagaan. Iyon pa rin naman sinabing binili ng Diyos. Kaya nilikha niya, binili ng Diyos, pangalagaan mo yan. Bantayan mo at pangalagaan. Hinahagisan ng dinamita, Pastor. Sila ang mga coral reef. Sa pagmamandali ng tao, hinahagisan ng dinamita. Kaya kahit yung maliliit na mama, Patay yun, maliliit. Mauubos na. wala nang multiplication. Pati bahay nila Wala nang nasisira. multiply. Pero ang kagandahan naman, talagang totoo ng ating bansa, nandoon pala sa atin ang marine, sabi nga, reserve Biodiversity. biodiversity ng marine Doon sa o nasa atin. Sa may Surigao yata yun na sa malalim na. So doon lahat ng doon nanganganak, nangingitlog ang mga isda. Nandun yung yung Marianas Hmm. Deep ba yun? Pinakailalim nandun Pinakamalalim. nandun sa atin. So doon nangingitlog at doon din iba't ibang isda nandoon sila. Marianas Trench. Kaya ngayon hindi na pwedeng pangisdan yun. Kasi ginawa ng United Nations na Ano siya? naka-preserve tawag nun. dahil doon sa nanganganak. So pag kaanak nila malaki, aalis na sila doon. Pero nandoon nanganganak ang mga isda. Doon din nahuhuli yung malalaking marlin. Blue marlin sa atin. May season lang yun, Pastor, na pupuntahan season. nila tapos balik na naman. Di ba sa may yung Jinsan? Jinsan. Daming Tuna. tuna. Oo, may lugar. By Malaki. season yun eh. By season. Malaking kami. Hindi naman all time na andun. Mm. Oo. Kamakailan lang yung sa Romblon o sa Bohol. Buhol. Sa Buhol yata yun. Bohol. Yung mga tulingan na Niliparan. naglipat. Baka tulingan time, Pastor. Tulingan tayo. Kasi minsan talaga sa Cebu or sa Visayas, minsan ang tulingan, ang 50 na lang ang kilo, Pastor. Nagmamigrate kasi sila Oo. sa ibang lugar. Oo. Pinaikutan Tapos yung ng yung lambat. niluluto, ito, Pastor. Disyembre, pag inikutan Ang ng- mahal. Minsan 25 pesos na lang yan. Nagtalunan yung, nagulo yung mga tao doon sa dahil nagulat sila, ba't ang daming isda? Ibig sabihin Tumatalon na, doon sa- na-preserve yung Pampang. nila, Pastor. Sa Yung egg Pampang. nila. Lumalaki. Tapos magmamigrate sana sila sa ibang lugar. Actually, kung talagang nabubuhay sa sa dagat ang mga tao, mabubuhay talaga kasi ngayon basta nagme-message ako doon sa mga pinsan ko, kumusta naman kayo diyan? Tapos sabi na okay naman kami dito. Punta daw sila sa Pastor, sa tawag nito pag low tide, merong lato, seaweed at saka yung seashells. Gusto, at tawag Gusto. doon. Gusto sa Hindi, lato, iba, yung maliliit na ganon. Iba yung gusto. Yung mahaba yun. Mahaba yun. Ito naman yung parang maliliit na Bilog-bilog. Ang sarap niyan, Pastor. O, nilalagyan kalamansi. Kasi ako talaga, Pastor, na-experience ko yan. Pagdating na kuha ka na ko, sabi ko, mai-enjoy mo talaga yung si cucumber. Kukunin lang yan, kakainin mo, Bandang linisin sa yung kanila. puti, kain ka, maglalakad ka. Ang haba ng stretch ng ng low tide. Hindi ka matatakot kasi Hanggang dito lang. Pag Oo. low tide, mababa lang. Wala talaga, Pastor. Pati yung doon ko nga na-experience, sabi ng lola ko, may alimasag. Tapos sabi, nasaan ang alimasag? Sabi, nasa paa niya, Pastor, na niya. Nanapakan. Oo. Sa kanila. Tapos sabi ko sa kanya, paano ko kaya kukunin yan? Hindi ko alam. Kaya, Tutusugin. pina-experience. Ginagano lang, Pastor, sa gilid. Lalo na yung mga lato. Sa inyo po ang ganda. Oo, sa Cebu. Sa South. Hanggang lang. North of Cebu. Ko sa Kaya wag sisirain ng tao. Dahil yun ang kabuhayan dapat ng tao. Amen. Binigay ni Lord yun eh. Sabi niya, pangalagaan mo lang. Ang bilin, Pastor, no? Oo.
pangalagaan. Inabuso yung sinabi ng Huwag hagisan ng Panginoon na dalamita. pwede lang Yun ang kayo. yung yun kasi Huwag sometimes kuryentehin. yun ang price ng pastor, development or progress. Kasi kung mga lang yung mga mere fisherman na day to day pangangailang, hindi masisira yan. Kaso nga dahil nga sa commercialization, nangangailangan ng Sardines. marami yun. Yun. Dahil nga doon. Century tuna, kayo po. Amen. Shout Praise God. Praise God. Okay. So, okay. Sa China, ang sardines nila ahas. Ubus na, pati ahas, ubus na sa Takot atin na ng nga, ahas. takot na doon ang Kita ko dun sa ay, hindi ko na kumain ng sardines na ahas. Okay, let's pray. Hallelujah. Praise God, Jesus. Amen. Purihin Thank ka, you, Diyos. Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pong mga natutunan na tunay o Diyos. Ito'y bahagi pa rin Yes, na God. nanais nyo kami na lumago spiritually Amen. at maintindihan po namin kung gaano nyo kamahal ang tao, kung ano ang nais nyo, Panginoon. Doon sa ipinakita nyo na pangitain, Ama, kay Abraham, kay Habakuk, kay Ezekiel, O God. Sila, O Ama, ay binigyan nyo ng mga pangitain. Amen. Sapagkat nais nyo, Ama, na maintindihan namin, O Diyos, ang lahat ng ito, Ama. Sa gayon, O Diyos, sa panahon ngayon, Ama, na maintindihan namin lubusan, makakalakad kami ayon sa iyong pamantayan, O Diyos. Kaya, Ama, salamat, O God. Binuksan nyo ang aming mga puso at kaisipan upang maintindihan po namin ito. Manatili nawa, Ama, sa puso namin, Ama, ang manabig sa bawat kapayagan niyo. Kaya purihin ka, O Diyos, sa gabing ito. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa gabay patnubay ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Amen.